Are you kidding me? It's me, RV. Hello, R babes. So for today's video, we're going to have a story time. So chill lang muna tayo. As you can see on the title of the video, pag-uusapan natin kung paano ako nakarating sa Europe kahit ilang beses ako na-deny nung una. If you are like me, travel junkie ka din, mahilig ka maggala, mag-travel, subscribe na. If you haven't already, subscribe already. At kung nanonood ka ng video na to, most probably, kagaya mo ako noon na nangarap lang makapunta sa Europe, makita ang Paris or Rome. So just for context guys, no, bata pa ako nung nangarap ako mapunta sa Europe kasi meron kaming kalendaryo dati na ang mga pictures of months or places. Tapos nakita ko tong isang napakagandang garden na may malaking red roses. Tapos may palasyo sa likod. Sabi ko, totoo bang may ganito kagandang lugar? And then later on, I found out na Buckingham Palace pala yun. Fast forward, that was actually the first country that I've been to in Europe. Technically, the United Kingdom. Ang first city na pinuntahan ko sa Europe is London. But as you may know na, ang visa mo sa UK, pang UK lang talaga. But if you really want to like explore the Europe, you have to have the Schengen visa or Schengen visa. I'm not sure how to pronounce it. I didn't really have the capacity to apply for a Schengen visa kasi nga, kung nakita niyo yung vlog ko dati nung nag-apply ako for Korean visa, I only have 7,000 pesos kada kinsena or 14,000 pesos lang sahod ko sa call center. So, hindi yun kaya makapunta sa Europe, right? So, the reason I have all these visas before is sinasama kasi ako ng mga ate ko, mahilig sila mag-travel. So, ayun, nadadamay ako sa pagkakaroon ng visa. But then, they weren't so keen on like going to Europe and see Paris or Italy. So, wala akong na mag-apply for Schengen visa until, for some miracle that happened, I found myself in Dubai and then sumasahod na ako na parang hindi naman siya malaki pero it's like maybe 3 times nung salary ko sa Pilipinas nung call center ako. Tapos Dubai is in the Middle East, is very near Europe, so it's like 5 or 6 hours lang. Tapos Europe na. So sabi ko, okay, I think I'll try to go to Europe. Kasi nga, I'm dreaming to see Eiffel Tower, those Colosseums sa Rome, ganyan. So, nag-ipon ako, pero saglit lang, 3 months lang ata ako nag-ipon. Kasi may binabayaran akong utang noon, na malaking utang because all my travels, previous travels, binabayaran ko rin siya. Yun, nag-set aside muna ako siguro mga 3 months para mag-ipon, para makapag-apply ng visa. Tapos yun, I decided to apply for France kasi yun yung una kong gustong puntahan kasi nga, Paris, you know, City of Love. Tapos, I completed all the documents and basically complied with the checklist. Pumunta ako sa appointment, I submitted documents, and then after a few days, they notified me na may result na. Excited ako. Alam mo yung parang, punta na ako sa Paris, kita ko yung Eiffel Tower, nag-practice na ako ng bonjour or what. Yun, pagpunta ko doon, binigay na nila yung passport ko. Tapos, alam mo yung kinakapa mo siya kung makapal ba, kasi usually pag may bagong sticker, medyo makapal kasi may bagong diba? Pero pagtingin ko dito sa may gilid, parang wala siya masyadong space. Tapos, merong papel. So, if you may know na pag hindi ka approve, may papel. I was so brokenhearted kasi first time ko ma-reject. So, I have 4 visas na nung una, puro approve siya. Tapos, first time yung sa France nga. Tapos, ayoko muna umalis doon kasi parang gusto ko umakyat ulit. Tapos, baka nagkamali lang sila ng result kasi parang hindi ko matanggap. Pero, may papel silang binigay doon. Tapos, chine-check kung ano yung reason for the denial. Tapos, yun nga, nakalagay doon, insufficient funds. Kasi nga naman, yung days ko, nasabi ko, andun ako sa Europe. Kasi nag-ask ako ng leave for 12 days sa work ko sa Dubai. 12 days, it's like 2 weeks. Tapos, ang pera ko, ang liit lang pala, hindi masyado lang siguro ata ako excited, hindi ko yun naisip na parang ang pera ko lang noon less than 100,000. Pamasahe pa lang laki na. Kaya ko naman yun pagkasyahin, pero syempre pag pupunta ka ng Europe, they are expecting you para mag-splurge, mag-enjoy, mamili, kumain, mga ganyan-ganyan. Kaya ang sa akin lang naman, makita ko lang yung garden stuff. So, I got so brokenhearted na parang I closed myself na to the possibility of going to Europe anymore. Yung parang ganon. So, many years after, bumalik na ako sa Pilipinas. Tapos, ayoko na sana mag-work. But then, this Amazon, bago lang Amazon noon, give me a text na ganyan-ganyan. Tapos, ako naman kasi nawawalan ng pera. Okay, nag-apply. Tapos, natanggap. Ayun. And then, ewan ko, pero ako kasi yung tao na mahilig talaga ako mag-travel. Kahit bata pa ako, mahilig ako maggala. Gusto ko nang may napupunta ang iba. Kaligayahan
kasiyahan ko yun, yung nakakakita ng ibang lugar na maganda. So, nag-try naman ako ngayon mag-apply ng visa. This time pa Canada kasi may auntie kami sa Canada. To cut the long story short, na-approve naman siya. So, ayoko naman kasing pumunta ng Canada lang kasi napakalayo, napakamahal ng pamasahe. Sabi ko, since magkatabi lang sila ng US, kasi ang US is like sa baba lang, why not go to the US as well? So, nag-plan din ako mag-apply for US visa. Pero, kasi nga, nag-pandemic na, nag-lockdown, grabe ang pag-aantay. Pag mag-ano ka ng appointment for US visa, sobrang tagal. Kasi, halimbawa, nag-apply ata ako noon, August 2020, tapos yung appointment ko na, next year na, tapos after pa noon, naging next year pa ulit. Basta, ang tagal pa, laging nadidelay. Kasi nga, ang pandemic, hindi naman siya agad nawala, diba? Mga ilang years din siya nag-last. Since napakatagal nga nung interview for my US visa, ako naman, alam mo yung parang hindi mapalagay na hindi nakakagala kasi nung lockdown, 'di ba, wala lang talaga. Tapos medyo nag-loosen up, so pwede ka nang magano, medyo nag-open na yung mga ibang bansa. Pumasok lang sa isip ko na sabi ko, try ko nga ulit mag-Europe. Kasi nung nasa Amazon ako, wala naman akong gala. Zero. So, nakakaipon ako. Hindi ako pumunta kahit saan sa Pilipinas. So, mayroong natabi ako. Sabi ko, try ko gamitin para makapag-apply ako ng visa. Tapos, hindi ko alam kung matigas lang siguro talaga ata ulo ko. Tapos nag-apply ulit ako, yun nga, sa France. Pero this time, sabi ko, natuto na ako sa una ko. So ngayon, medyo mas malaki yung ipon ko kaysa nung una. Tapos, hindi na siya ganong katagal. Kasi baka sabihin na naman insufficient funds. Yung sabi ko doon sa application ko for Schengen visa, sabi ko, 6 days lang ako sa Paris kasi gusto ko lang ma-experience ang Pasko sa Paris because it's my dream. Kasi nga, nakita ko sa Galerie Lafayette ang ganda ng Christmas tree, tapos ang mga Christmas market sa Paris. Gusto ko lang yung ganung vibe. So, nag-submit ako ng application and then nag-vlog din ako noon, filming my reaction nung result ng visa application ko nga with France. Medyo na-excite pa ako nung una pero yun, may papel din. Tapos, na-denied ako. And this time, ang reason naman nila, sabi, parang there's a reasonable doubt daw na hindi babalik sa home country after the visa expires. Siguro, nasabi nila yon kasi iniisip nila, gagastos ka ng napakalaki tapos 6 days ka lang sa Paris. Alam mo yon, yung para siyang masyadong bitin. Sa distance ng Philippines to France, it's so layo. Tapos ganun lang kaikli yung stay mo doon. Hindi sila convinced na parang 6 days ka lang doon, hindi siguro, parang ganyan. At this moment, parang, okay, fine. Ayoko na sa Europe. Kung ayaw nyo, di ba, ganun. Tapos, dumating na yung finally point ng interview ko sa US Embassy. Tapos, the night before my US interview embassy, wala akong tulog. Halos 30 minutes lang kasi madaling araw na nagpiprint pa din ako. Print ko lahat, pati lahat ng pages ng passport ko, ganyan. Kasi I wanted to be complete. Ganyan-ganyan, in-update ko yung kasi sa sobrang tagal, yung application form na una mo nung sinubmit, halos 2 years ako nagantay bago ako na-interview. Kailangan mo i-update, di ba? So yun, to cut the long story short, nag-post din ako ng vlog noon, I got denied for a US visa. Kasi nga, yun, kung napanood nyo kung bakit ako na-denied. So, I was so, grabe yung effort ko. Pag ng documents, lahat-lahat. So, wala akong nagawa. Grabe, ang pangit lang sa feeling kasi ilang beses na ako na-reject, parang ganun. So, sabi ko, anong gagawin ko? I have all these documents prepared. I have this ipon na nakatenga lang. May naipon kasi ako kasi ang tagal ng pandemic, wala akong gala, magastos, gumala, you know. So, sabi ko, okay, fine. Let's try Europe again. Hindi ko na siya intention, pero wala meron akong work, meron akong documents, tapos may ipon ako, kailangan kong gamitin yun kasi nagbabalak na din ako mag-resign sa trabaho kasi nga ayaw ko na mag-work. Ang tagal ko na nag-work, hindi naman ako nag-enjoy. So ayun, nag-try ako for Europe again, but this time ayaw ko na sa France. That's for sure. Ayaw ko na, bahala kayo dyan. So naghanap na ako ng parang ibang bansa na hindi yung masyadong dinudumog like France, Italy.
To cut the long story short, nag-submit ako ng application. Tapos gumawa ulit ako ng vlog, filming my reaction sa visa application ko for Shenzhen again. Pero hindi na siya sa France. If you saw the vlog, hindi na ako excited kasi ayokong i-allow yung sarili ko na ma-excite hanggat hindi ko nakikita na totoong may visa ang passport na yon. Hindi. So I was like nonchalant. So ayokong makana. Hanggang sa pag-open ko, kaya ako doon naiyak. Kasi parang, wow, grabe yung effort, yung naalala ko lahat ng hirap ko na para magkaroon lang ng visa. So yun. Tapos yun, doon lang na happy lang ako na wow, finally after so long. Tapos yun yung story. So, kaya ako nakapunta sa Europe. So, ikot-ikot, France, Spain, Italy. So, basically, the story is that sa tagal-tagal man ng panahon at sa ilang rejection nakuha ako, sa huli, ina-approve din ako. At yung pagkaka-approve ko pa na yun, hindi na yun plano. Kasi hindi na ako nagpa-plan ng Europe eh. Yung target ko na nga nun, America. Kasi nga, ang lapit lang kasi ng Canada tsaka US. I was planning to go to New York nun kasi yung auntie ko nasa Toronto. Napakalapit lang nun, di ba? So, kaya pala siguro ako na-denied sa US because ma-approve ako sa Europe. So, that's what happened. So, na-upload ko na lahat ng videos ko sa Europe nung nagtutur ako. Although, meron pa akong mga konting videos na lang natitira. Ibang ano na siya, hindi na siya yung puro enjoy na video. Kasi may mga nangyari after nung tour ko na parang, what? Na nabigla ako na hindi ko alam na, nangyari ba talaga sa akin to? Hindi ko alam kung ma-upload ko sila, but hopefully, kasi may nangyari doon kasi sa phone ko. Hindi ko ma-open. So, andun yung mga videos. Anyway, so that is all for now. If you haven't already, subscribe na for more travel videos. Ciao!